Hello mga kadudes, welcome and welcome back to my channel. It's me, G again. And for today's video, ay sasamahan na naman ako sa aking Saturday ganap. Maglalagay nga ako ng sunscreen ngayon dahil nga napag-isipan ko na maglilinis kami sa labas. 8:45 na nga ito ng umaga mga kadudes, pero nandito pa rin ako sa taas, hindi pa rin ako nakababa. Hindi na nga ako masyadong maaga nagigising mga kadudes kasi ba naman sobrang late na namin makatulog. Kung napapansin niyo mga kadudes ay medyo maayos-ayos yung pagmumukha ko ngayon. Tapos na nga ako sa pagre-ritual sa aking pagmumukha mga kadudes, kaya naman bababa na tayo. Akala ko talaga ay nakababa na si Sharon Cunoto pero hindi pa pala. Sa aming dalawa ako yung pinakahuling bababa at madadatan ko na lang na madami na yung hugasin at medyo malapit-lapit na siyang matapos maglinis sa sala. Simula nga nung nandito na yung anak ni madam namin ay hindi na talaga kami makapaglinis dun sa sala ng umaga. Iba naman itong King Khalid may inimik ko ay doon talaga siya natutulog sa sala. Natapos na nga ako sa aking mga hugasin mga kadudes at natapos na rin kaming maglinis sa labas. Pagkaakyat ko nga ay talaga namang kaping-kape na talaga ang person. Habang ako nga ay magkakape mga kadudes, itong si Sharon Cunoto naman ay nilaligpit na yung mga pinaghuhugasan ko. Pasado 10:00 na nga ito ng umaga mga kadudes, kaya naman nagkakape na ako at siya naman ay nililigpit na yung mga pinaghuhugasan ko. Kapag ka nga umaga mga kadudes ay talaga namang nililigpit niya talaga yung mga pinggan bago ako magsimulang magluto. Kasi kapag ako ay nagluluto ay siya naman ay naglilinis sa buong kwarto at talaga namang ako lang talaga mag-isa dito sa kusina. Kaya naman iiwan niya yung kusina na walang hugasin pero babalikan niya na tambak-tambak na yung hugasin, di ba? Hindi pa nga ako nangalahati sa aking pagkakape mga kadudes ay nagising na itong aking prenteta. At syempre kapag yan ay nagising ay talaga namang ako talaga yung hinahanap dahil nga gutom na gutom ng mga bitok nila. Pakadali nga lang gawin yung pang breakfast niya for today's video kasi gagawa lang ako na itong granula tapos lalagyan ng laban zabati. Ano ba yung laban zabati? Ay, yogurt pala. Lalagyan lang ng yogurt. Nilagyan ko din ito ng mga prutas mga kadudes kasi nga ito yung request ni Printito. Pagkatapos ko namang nahalo lahat ng mga pinaglalagay ko, nilagyan ko naman itong pang toppings para naman medyo maganda-ganda tignan. Ang partner nga nito mga kadudes ay black coffee. May na-expect nga silang bisita mga kadudes na dadating dito ngayon, kaya nga lang hindi na tuloy-tuloy. Noong Biyernes pa ngayon gusto magpunta dito mga kadudes pero hindi nga natuloy dahil nga may pa-birthday party si Printita na dadaluhan. Ihahatid ko na nga ito kay Printita mga kadudes at pagkabalik ko ng kusina ay may pangatlong order pa ako. Nagising na kasi si Babahot mga kadudes kaya naman mag-breakfast ang person. Meron nga siyang biniling full mga kadudes at kasama na doon ang tamis. 3 klase pala ng tamis ang binili niya. Habang pinapainit ko yung tamis mga kadudes, maglalagay muna ako dito ng isang kutsarang full. What do you want? Sharon. Why no? Sharon. Sharon. Ahmad did not bring. Natapos na nga ako sa aking ginagawa mga kadudes. Napakain ko na nga silang lahat dahil nga silang lahat ay gising na. And then kami naman yung kakain. Wala talaga sa listahan ko for this video ang mag-uumagahan pero hinila talaga ako ni Sharon Cunoto. Pagkatapos nga niya ng linis ng mga kwarto mga kadudes ay dumiretso siya sa kusina. Hindi ko na lang siya pinapakailaman mga kadudes dahil alam kong maggagawa siya ng kanyang pang breakfast. Akala ko talaga ay siya lang mag-isang kakain pero hay nako, hindi mabubuhay pag walang joy, charis. Habang kumakain nga kami mga kadudes ay for the kwentuhan ang mga person. Nagtatawanan pa nga ang mga person dahil kung ano-ano na naman yung mga pinagsasabi namin. At pagkatapos nga naming nag-umagahan mga kadudes, ito yung pinapagawa sa akin ni Sharon Cunoto. Akala ko ba naman kung anong pinaglalagay niya sa ulo ko. Perdalok-dulok do pa talaga ang person. At syempre, tama na ang asaran at tayo ay babalik na sa ating trabaho. Binili nga na olive si Madam Haifa kanina kaya ibababad ko na lang siya dito sa tubig para naman mawala-wala yung alat. Ibabad ko lang siya maghapon mga kadudes tapos ilagay ko siya dito sa aming lagayan. Pangatlong refill ko na nga ito mga kadudes, hindi ko tinatapon yung oil dahil sayang naman. Mga kadudes, ang oras po natin ngayon ay hapon na. Mag-alas 5 na. 4:54. So, ayan. Kakaakyat ko lang din. Kakatapos ko lang magligpit sa baba. Kasi kain sila ng kain. Walang katapos ng kain. Hanggat may makita silang pagkain. Ayan. Subo lang yan sila ng subo. So, ayan. Kanina pala, si Madam Haifa at saka si My Enemy. Pumunta sila ng store.
Pumunta sila ng Sarawat store, superstore. Parang sabi nila Filipino store daw yun. So, binilhan nila kami ng pads. Kasi kanina, narinig ko si Sharon kumakanta na naman ng I want to take na. So, ayan. Binilhan niya kami. Siyempre, kung meron kay Sharon, meron din ako. Merong pad. O, ayan. Makakatipid na naman ako nito. Malaking tulong ito sa akin. Mga ilang peraso ba to? Hindi naman nakalagay. 50 pads. O, madami-dami na din. Baliktad ba? Madami-dami na. O, ilang buwan ko na tong magagamit. Which is, meron pa ako dyan. Meron akong, ilan ba? Meron akong 4. Meron akong 4 kasi every sahod ko, bumibili talaga ako ng 1, 2. Kasi hindi naman siya kamahalan. Ayan, meron din siyang biniling powder sa amin. Hindi ako gumagamit ng powder, kaya itatabi ko na lang. Matagal pa naman yung expiry niya to 2025. So, parang makakauwi na ako sa mga panahon na yan. Charis. So, ayan lang yung binili niya. And then, bumili din siya ng ubi cake. Tapos, may halaya. May ubi halaya. Tapos, yung rice flour ba yun na merong coconut sa labas. Yun, ipapakita ko sa inyo. Meron akong picture. Pareho lang din doon sa binili niya nung nakaraan, nung bago pa lang siya dito. Kasi pumunta din sila ng Sheila, ng Filipino store. So, ayan, bumili sila. And then, binilhan din niya ako ng talong. Katulad talaga ng talong sa atin, yung mahaba na maliit. Mahaba na maliit. Yung maliit lang siya. Parehong-pareho talaga sa talong natin. 'Di ba meron silang talong dito na circle na napakalaki, ganan. So, binilhan niya ako ng talong. Sabi niya, nakita ko to doon. So, binilhan nakita kasi feeling ko, from Philippines. So, binili ko na para sa'yo. Kasi nakikita ko yung mga kasama ko sa bahay doon sa amin na kumakain sila ng ganito. So, lutuin mo na para sa'yo. Wow. O, diba? So, ayan lang mga kados. Bababa ako mamaya, mga 7 or 6:30 kasi gagawa ako ng salad for my printeta kasi duty niya bukas. So, magbabaon siya ng salad. Ito siya sa akin ng recipe. Meron naman na akong mga magagamit sa recipe na yon. So, ang kailangan ko lang gawin ngayon ay maglaba muna ako and then magpahinga. Kung makapagpahinga pa ako. Bumaba nga ako ng alas 7 mga kados dahil nga itong babahot ko ay nagpapaluto ng pang-dinner niya. Nagpapaluto nga lang siya ng vegetable soup. Habang nagluluto nga ako mga kados ay narinig ko nga si Baba na non-stop na naman yung pagbubusina. Kaya naman hininaan ko yung apoy ng niluto ko at bumaba naman ako para matignan kung ano yung pinagbibili niya. At eto mga kados, napakadaming gulay na naman. May gulay pa nga kaming natira, nagkanda sira-sira na nga, may binili na namang panibago. Habang hindi pa nga luto yung aking niluluto mga kados, ay ilalagay ko naman itong mga gulay sa ref. O diba, multitasking yarn. Pagkatapos ko namang magluto mga kados, ay eto, ilalagay ko na itong olive dito sa kanyang pinaglagyan at maglalagay lang ako dito ng oil and vinegar. Meron naman na siyang olive oil mga kados at meron na din siyang vinegar, pero magdadagdag lang ako dahil medyo kulang. Ang isang ganito nga mga kadods ay aabot lang ito ng 2 linggo o mahigit pa. Pagkatapos ko namang nag-refill mga kadods ay sakto naman na dumating na si Baba ho. Kaya naman for the serve ang person, kinagutom na ang Baba. Pagkahatid ko naman sa pagkain mga kadods ay syempre bumalik naman ako dito sa kusina dahil gagawa pa ako ng salata ng aking printita. Etong salata na gagawin ko mga kadods ay nakita niya lang ito sa TikTok at gusto niya lang daw itry. Ibabaon nga niya ito mga kadods kinabukasan. At pagka-uwi nga niya mga kadods galing sa duty ay hindi na ako na-surprise dahil nga nagre-reklamo siya na hindi daw masarap. Dahil nga ako yung unang tao na makakaalam kung masarap ba o hindi yung mga pagkain. Kaya naman isa lang talagang masasabi ko, hindi lahat ng mga pagkain sa TikTok ay masarap. Dahil hindi naman lahat ng pagkain ay patok sa panlasa mo. O diba, am I right? Charis! So ayan, that's it for today's video mga kadods. Bye!